Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kapatid. Pagbati pong muli mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ay Sabado, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Welcome po sa ating daily Gospel Reflection. Kaya't samahan niyo po kami muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula po sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Sabado, kasunod ng Miyerkules ng Abo, ang atin pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa ikalimang kabanata, mga talata 27 hanggang 32. Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay ay nagsasabing Tinawag at Kinahabagan. Yan po ang karanasan ng apostol na tinawag ni Jesus para mapabilang sa 12 alagad na walang iba kundi si Levi o mas kilala sa pangalang Mateo, isang publikano kilala sa pagiging makasalanan, kinamumuhian halos ng lahat, subalit kinahabagan at tinawag ni Jesus. Mga kapatid, ang pagtawag ni Jesus kay Levi o Mateo upang mapabilang sa hanay ng 12 apostol ay isang malaking palaisipan para sa mga eskriba at gayon din sa mga Pariseo at sa maraming relihiyosong Hudyo. Si Levi o Mateo ay kilala sa pagiging isang publikano o maniningil ng buwis. At sa kapanahunan po ng ating Panginoong Hesus sa daigdig ng Ebanghelyo, hindi po maganda ang reputasyon ng mga taong katulad ni Mateo sapagkat siya ay isang publikano, itinuturing na taksil sa bayan at literal na makasalanan. Because they were Jews who were serving the foreign government or the Roman Empire by way of collecting taxes from their fellow Jews. That is why they were considered as traitors. Most of the tax collectors during those times were guilty of the sin known as extortion. Kumikita sila ng malaki dahil sa malaking dagdag na ipinapatong nila sa kanilang sinisingil na buwis mula sa kanilang mga kababayang Hudyo. Kaya naglilingkod sa mga dayuhang mananakop, nakikinabang sila ng malaki at ang nagiging biktima ay ang sarili nilang mga kababayan. Kaya ganoon na lamang po ang puot at ngit-ngit ng kanilang mga kababayang Hudyo, sapagkat sila ay mga taksil sa bayan at sa kanilang mga kababayan. As a tax collector, before he was called to become an apostle of Jesus, Matthew or Levi had money and possessions to live on. At marahil, sobra-sobra pa nga ang kanyang kinikita. But possibly, he was not completely happy. Perhaps, St. Matthew realized that there was more to life than all that he already had. Something deep inside him must have been eating his heart out, and he was looking for something that the things that he had could not give. At yun po ay natagpuan niya nang siya ay makatagpo ni Jesus. Nang makilala niya ang Panginoon at siya'y tumugon sa tawag ni Jesus. Natagpuan ni Mateo ang kaligayahan na kailanman ay hindi na ibigay ng kanyang mga material na yaman.
Aanin mo nga naman ang kapangyarihan kung dinadala ka naman ito sa kasakiman at pang-aubuso sa kahinaan ng iba. Aanin mo ang yaman at maraming ari-arian kung dinadala ka naman ito at ang iyong kaluluwa sa kapahamakan dahil sa pagiging bulag sa pangailangan ng iba. Ang hindi po naibigay ng mga bagay na meron na siya ay natagpuan niya nang matagpuan niya ang Panginoong Hesus. Tinawag upang maging alagad sa kabila ng kanyang pagiging isang makasalanan. Kay Hesus, natagpuan niya at naranasan ang habag at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga malinaw po ang sabi ni Hesus sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. At ang mga katagang ito marahil ay tumagos sa kalooban ni San Mateo nung naranasan niya ang habag at awa ng Diyos. Siya'y tinanggap sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, katulad po ng minsang nabanggit ko na in one of my gospel reflections, ini-imagine ko po that if Jesus were to become a parish priest in our times, malamang at sigurado marami siyang makakabangga among the religious leaders in the church, lalo na po yung mga tinatawag na haligi at pader ng simbahan. Yung mga kung tawagin ay untouchables and ecclesiastical elites, at baka nga malamang ay mapetisyon pa sapagkat siya ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inaasahan at nakasanayan ng marami. Bakit nga po? Because he would be most likely be seeking the company of sinners and those who do not come to church, and not with the company of the known as churchy people. Yung mga araw-araw ay laman na ng simbahan. Para bang haligi na o parte at bato na bumubuo sa structure ng simbahan. Sapagkat marahil marami ang magtataka, bakit yan nagsisimba? Magsusugal yan. O bakit pinakikisamahan ni Father yan? Masama ang ugali niyan. Bakit yan pinagbibigyan pa na maglingkod sa simbahan? Napaka-chismosa niyan. Ano kaya ang nakain ni Father at hinahayaan niyang maglingkod sa simbahan ang mga ganyang klase ng tao? Meron nga po akong kilala, sabi nga, masama po ang ugali niya. At nung siya naglingkod sa simbahan, masama pa rin naman po ang ugali. Nagbago lang ng konti. Pero ang pintuan ng simbahan naman po ay bukas sa mga taong nagnanais maglingkod. Wala naman pong perpekto talaga sa loob ng simbahan. Kung paanong tinatanggap ni Jesus ang mga makasalanan, ganun din po ang simbahan. Bukas ang pintuan sa pagpasok ng mga makasalanan. Because the church is not only a museum of saints. Sabi nga ni Pope Francis, ito po ay isang hospital for sinners. Mga kapatid, na-imagine niyo na po ba ang isang parish priest o obispo dealing and eating with gamblers, prostitutes, drug lords, and other notorious criminals? Malamang, kapag nangyari po yon, aani po ng maraming pagbatikos ang simbahan o sino mang naglilingkod sa simbahan. Kaya lamang po, huwag nating kalilimutan na si Jesus ang larawan ng habag at awa ng Diyos. Jesus is the misericordiae vultus, the face of mercy. Siya ang mukha ng awa at habag ng Diyos. Sabi nga po ni Pope Francis, Jesus even said, "Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi yung mga taong ang tingin sa sarili ay mga banal at hindi nangangailangan ng pagsisisi at paghingi ng tawad." Mga kapatid, ilang aral po ang pwede nating pagnilayan at ito po ay nais kong iwanan sa inyo para sa araw na ito. Una,
mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ang totoo, sa harapan ng Diyos, wala naman tayong dapat na ipagmalaki sapagkat tayong lahat ay makasalanan. At yan po ang katotohanan. Sa kahinaan at pagiging makasalanan ng tao, mas lalong sumasagana ang habag at pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po ni Apostol San Pablo, kung dumami man ang paglabag dahil sa pagdami ng kautusan, ay lalo namang sumasagana ang habag at pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, dumating ang Diyos para sa mga makasalanan. Ang totoo, tayo po ang tumatalikod sa Diyos dahil pinipili natin ang kasalanan sa halip na piliin kung ano ang maganda at mabuti. Magkasala man ng tao, siya ay nananatiling mahalaga sa paningin ng Diyos. Sabi nga sa isang awitin, hindi mo kailangang magbago upang ikaw ay ibigin ko. Sapagkat sa ating pagiging makasalanan, hindi po nababawasan ang habag at awa ng Diyos. Pangatlo, palaging bukas ang puso ng Diyos sa pagbabago na nagsisising makasalanan. Meron po kasing dalawang klase ng makasalanan. Katulad po nung si Jesus ay nakabayubay sa krus. Kaya nga po, doon po sa Kalbaryo, nung unang Biyernes Santo, sa pagitan ng Panginoong Jesus, ay may dalawang nakapakong makasalanan. Ang nasa kaliwa, sa halip na magsisi ay nanisi. At sinabing, kung ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Idamay mo na ako. Kung makakaalis lang ako dito, edi sana maayos ang buhay ko. Pero kung talagay kay Diyos, patunayan mo. Sabi naman nung isang nagtitika, uy, mahiya ka naman sa balat mo. Kaya tayo naririto dahil tayo nagkasala. Ang taong ito'y walang kasalanan, subalit siya ay nagdurusa. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Kaya bukas ang pintuan ng langit sa pagbabago at pagsisisi ng makasalanan. Sabi nga po ni Oscar Wilde, every saint has a past and every sinner has a future. Isa pong writer din na si Alan Redpath ay nagsabi, the conversion of a sinner is the miracle of the moment. The making of a saint is a task of a lifetime. When God wants to accomplish a difficult task, He takes a difficult person and He melts his heart so He can work for God. Katulad po ni Mateo, kinamumuhian, subalit tinawag ni Jesus. Lumambot ang kanyang puso at ginamit para maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Kaya meron tayong ebanghelyo ayon kay San Mateo na mismong sinulat ng apostol na binabanggit ngayon sa ating mabuting balita. Kaya mga kapatid, sa kabila ng pagiging makasalanan, tayo po ay tinatawag at patuloy na kinahabagan ng Diyos. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po'y nakatulong ang pagninilay na ito at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.